Tapos mag-enroll na lang kayo ng panibago. After 7 days, punta na tayo sa ating disbursement account enrollment module. I-click po natin yan, titingnan natin kung approved na ba ng branch. Kasi kadalasan, 1 week or after 7 days, 8 days, 9 days, ganun, bago sila mag-approve ng ating mga in-upload na documents or in-enroll natin na account. Next, scroll lang natin at i-click ulit yung I-certify, tapos click natin yung proceed. Tapos, click lang natin yung disbursement account at titingnan na natin dito kung in-approve na po ba ng branch yung in-apply natin na enrollment module para sa MLuelier. So, ito na nga, may nakalagay na active disbursement account at DBP, cash padala through MLuelier at nakalagay dito yung number. Ibig sabihin, kapag active na nakalagay, approve na po yun ng branch. At sa ibaba na button, may nakalagay na deactivate. Ibig sabihin, approve na po yan. Kung gusto nyo tanggalin yung number na yan, kung sakaling nagkamali kayo ng paglagay, pwede nyo po i-click yung deactivate at gumawa ulit ng bago. Siyempre, mag-aantay na naman tayo ng another 7 days or more para sa approval ng branch. Since approved na, try na natin i-apply yung benefits sa my maternity. So, punta lang tayo sa my benefits. At i-click natin yung apply for maternity benefit. Siyempre, yung pinakauna nating in-apply nakaraan, dapat nakapag-submit din kayo online nung kayo ay nagbubuntis pa ng maternity notification. Para wala na kayong problemahin sa maternity benefit or MAT2. So, ito na nga, eligible na tayo para sa pag-apply ng maternity since approved na yung enrollment natin. So, makikita na natin dito yung home mailing address, mobile number, landline, email address, disbursement account number. Yan po ay DBP cash padala through MLuelier at nakalagay po yung mobile number natin. So, yung MLuelier magte-text po ng reference sa ating mobile number na na-register dito sa my SSS para ma-withdraw mo yung maternity benefit mo. Next, sa ibaba, may nakalagay dito na important reminders. This maternity benefit application is for self-employed, overseas Filipino worker, non-working spouse, member separated from employment. So, para naman sa my employed, gagawa po ako ng separate tutorial. Next, sa ibaba, please upload the supporting documents corresponding to your type of delivery. Uploaded documents shall be reviewed by SSS if the document submitted is not acceptable based on SSS evaluation. You may refile the claim online as a new transaction once you have completed with the SSS requirement. So, gagawin po natin yan sa pag-upload ng document mamaya. Next, make sure that all above contact information with SSS is updated. If not, pwede natin yan i-update sa pamamagitan ng click here to update contact information. So, double check mo muna yung email address at disbursement account number or mobile number mo kung tama. Ganun na rin po yung sa my home or mailing address. Kung gusto mo palitan, click mo lang po yan yung click here to update contact information. Next, if qualified, proceeds of the maternity benefit will be deposited to your disbursement account. Hence, please ensure that your disbursement account name and SSS registered name are the same. If you have no record of disbursement account with SSS or you want to update, i-click lang natin yung update disbursement account. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat tugma yung pangalan ninyo dito at sa ID ninyo kasi hindi nyo po yan makukuha kapag magkaiba. Bago tayo mag-proceed, make sure na picturean nyo na po yung birth certificate ng inyong anak. Make sure naka-certified true copy po yan kasi i-upload po yan natin dito at i-verify po yun ng SSS. So, click na natin yung proceed para makapag-upload na tayo ng documents. At ganito na po lumabas, maternity benefit application filing date must be within 10-year prescribed or prescriptive period from date of delivery, miscarriage, emergency termination of pregnancy. So, nakikita nyo meron ditong red na required field. Make sure lalagay na natin dito yung date of delivery or miscarriage or ETP. So, select lang natin yung date na yan kung kailan ka nanganak or na miscarriage or ETP. So, sa sample natin, 2022 po nanganak. At sa month, i-click lang po natin yan at piliin kung anong month po siya pinanganak. May at yung day kung kailan. So, select natin dito, 9, sakto election. So, ayan, depende po yan kung kailan pinanganak yung bata. Next, sa ibaba, number of pregnancies. Kung ikaw ay first time pa lang ba nanganak or pang ilang baby na po yung pinanganak mo,
Kung una, lalagay mo lang po 1. Kung pangalawang bata, lalagay mo po 2. Kung pangatlo, lagay mo 3. At kung pang-apat, lagay mo po 4. Tapos click natin yung proceed. At ganito po lumabas. Nakalagay na dito yung date of delivery, May 9, 2022. Number of pregnancies, 4. At sa required field ulit, type of delivery. Hanapin natin dito kung live childbirth. At kung solo parent ba or with allocated leave credits. Next, sa number of allocated leave credits, lalagay lang din natin. Para sa employed lang po yan yung para sa with allocated leave credits. At saka sa my number of allocated leave credits. Since ikaw ay self-employed or voluntary member, hayaan na lang po natin yan kahit huwag na natin lagyan. I-fill out na lang natin dito or i-click yung button sa type of delivery kung yung bata ay live childbirth. Tapos kung ikaw ay solo parent, i-click mo lang po yung checkbox na solo parent. Kagaya na sinabi ko kanina, para po sa employed yung with allocated leave credits. Next naman, kung ikaw ay na miscarriage or ETP, i-click lang po natin yung button na miscarriage or ETP. Next naman, kapag ito ay stillbirth or fatal death, i-click mo rin po. So, depende na po yan sa choices. So, ang gagawin natin, sa type of delivery, i-click ko po yung live childbirth. Next, sa ibaba, disbursement accounts, i-click lang natin yung DBP cash padala through M. Loelier since yan po yung na-register natin. At nakalagay po sa gilid yung contact number. Kung sa tingin nyo okay na lahat at nakapag-fill out na, i-click na natin yung proceed para sa next page. So, nakalagay dito yung number of days, 105. Estimated amount of benefit ay 10,500. Paalala lang po, nakalagay dito yung note na yung estimated amount of benefit ay hindi pa po final. Pwede pa po yan mabawasan yung 10,500. Next, you are eligible to maternity benefit based on the number of qualifying contributions. However, the date of payment of your qualifying contribution is subject for validation by SSS. Sa ibaba, nakalagay na rin dito yung date of delivery, miscarriage, ETP. Yan yung nilagay natin kanina na May 9, 2022 at number of pregnancies. 4. Type of delivery, live childbirth. Solo parent, no. Disbursement account, DBP cash padala through M. Loelier. Next, meron ulit na kulay red na required field. Kailangan na natin mag-attach ng document requirements. Yung kailangan po dito ay proof of child's birth. Yan po yung sinabi ko kanina na birth certificate ng bata. Kung hindi man galing sa PSA or kung galing man sa may NSO, dapat naka-certified true copy. Yun po yung may tatak. Kasi kapag photocopy lang, may posibilidad na ma-reject yung application natin para sa maternity. Kasi kailangan po talaga ng SSS yung may tatak na certified true copy na nakarehistro na. Kaya bago kayo mag-apply dito, make sure tama po yung mga documents na ina-upload para hindi po kayo ma-reject at hindi masayang yung application ninyo. Kapag sa tingin nyo ay tama na lahat, mag-upload na tayo ng proof of child's birth. So, i-click lang natin yung choose document na yan at hanapin lang natin yung file kung saan natin sinave. So, kung gumamit kayo ng CP, pwede lang din, pero i-advise ko sa inyo na mas okay gumamit ng PC or personal computer. So, ayan, click na natin yung choose document. At hanapin lang natin dito kung saan ko siya sinave. Nilagay ko na siya yung file sa my desktop para mabilis mahanap. At pinangalanan ko na lang din. So, ayan, click lang natin yung open. At ito yung sabi, file too large, maximum file, 3 MB. Kaya, kailangan natin i-adjust yung picture kasi mataas yung file size. Sana taasan ni SSS yung pag-upload ng MB, 'di ba? Yung file size limit niya, napakakuripot naman, dapat gawin niya ng 10 MB para hindi na tayo mahirapan. So, syempre, tayo mag-a-adjust kasi yun nga yung system nila. Punta tayo sa my Chrome para i-resize or i-reduce natin yung size ng picture na mataas yung MB or yung file size. So, search lang natin sa my Chrome yung image file size reducer. So, yan po yung ituturo ko sa inyo kapag hirap kayo sa pag-upload ng document sa mga government agencies. So, ayan, isa na dyan yung SSS. So, i-click natin yan, yung TINY PNG or hanap tayo dito ng mas okay. Kasi, marami naman ditong website na libre para makakapag-reduce tayo ng image.
So, ayan, click na lang natin yung compressed JPEG images na yan na website.